Headset po, sabi ko sa katabi ko habang inaabot sa kanya ang headset na provided ng kumpanya. "I thank you," sagot naman niya. "Grace nga pala, nice to meet you," bati ko ulit. "Hello, I'm Jamie, nice to meet you too," sagot niya na may kasama pang pagkaway. Napangiti na lamang ako at natuwa na may isa na akong makakausap. Ayun lang, Gen Z na Gen Z. Millennial kasi ako. Sa totoo lang ay ramdam ko ang pagtanda ko sa mga kasama ko. Wala namang masama doon. Realidad lang talaga. Nakahilera kami, kanya-kanyang desk at PC. Unang araw ng training namin sa call center. Di kilala ang kumpanyang ito, kaya siguro pumasa ako. Wala pa akong BPO experience kasi eh. Nagpakasakali lang ako dahil kailangan ko din ng trabaho. Nagsimula ang training namin mga 12:30 AM na. First time ko mag-graveyard shift. Online din syempre ang training, kaya nakakaantok talaga. Nakikita kong unti-unting napapayuko ang aking mga katabi. Sa isip ko, hindi ba sila natatakot sa trainer na nasa harap lang ang desk? At sa likod naman ay ang desk ng IT guy? Bahala sila. Nagkibit balikat na lamang ako at napatingin sa itaas. Napansin ko na luma at hindi well-maintained ang lugar. Medyo creepy ang dating. Inalis ko ang tingin ko sa itaas at pilit na binalik ang focus sa training. Nako, ang hirap nga naman talaga. Antok na din ako. Ang masaklap lang pag nakaharap ka sa PC ay kitang-kita mo ang mabagal na takbo ng oras. Sumapit ang 3:00 ng umaga. Paligsahan na talaga sa pagyuko at pagalingan na ng diskarte sa pagtulog na hindi nahahalata ng trainer. Hindi ko na kinaya. Kunyari na lang ay naiihi ako at magbabanyo muna. Dahan-dahan akong tumayo at naglakad papuntang CR. May tig-isang CR para sa mga lalaki at babae. Sa gawing likuran ang para sa mga babae. Malayo sa pwesto ko, kaya wala kang choice kundi rumampa sa gitna. Malapit sa IT yung CR ng babae, kaya dahan-dahan ang rampa ko, baka makaistorbo pa. Pagpihit ko ng doorknob, ay nabuksan ko agad ang pinto. Ayan, walang tao, sabi ko sa isip ko. Habang tinutulak ko ang pinto paloob, ay biglang bumigat ito at tila may tumulak sa pinto pabalik sa akin. Buti na lang ay naalalayan ko ang pinto na hindi bumagsak. Ito ay labis kong kinagulat. Napalingon ako sa IT na baka napapansin niya ang nangyayari sa akin. Pero abala siya sa laptop niya. Tuluyan ang sumara ang pinto at di ko na ito mabuksan. Sa isip ko, ibig sabihin may tao sa loob. Hindi siguro nailak, kaya ganon. Ang lakas naman niya,
Ang bigat bigla ng pintuan, wala akong kalaban-laban. Muli, nagkibit balikat ako at bumalik na lang sa desk ko. Ang okay na nangyari ay nagising ang diwa ko. Saktong pagbalik ko ng desk ay nag-check ng attendance yung online facilitator namin. Tanaw ko mula sa desk ang CR ng mga babae, kaya nakabantay ako dito kung may lalabas. Dahil totoong nakakaramdam na ako na naiihi na ako. Here, sagot ko sa facilitator nang tawagin ang pangalan ko. Nanatili akong nakatanaw sa pintuan ng CR, ngunit wala pa ring lumalabas mula dito. Napatigil ako nang sabihin ng facilitator na kumpleto daw kami. Aba, sino yung nasa CR? Hindi ako halos kumurap, kaya sigurado ako na hindi pa lumalabas kung sino ang nandun. Kinabahan ako ng konti, ngunit nadagdagan pa ito nang biglang tumayo ang katabi kong si Jamie at pumunta sa CR. Binuksan niya ang pinto at sa gulat ko ay nakapasok siya ng matiwasay. Unti-unti na akong kinabahan. Hindi ko na lang din siya tinanong. Day 1 pa lang may issue na ako. Ayoko naman ng ganon. Nag-lunch break kami ng 4:00 ng umaga. Pinauna ko na si Jamie sa break room dahil nag-ipon pa ako ng katapangan para mag-CR. Di ko na din kasi kinaya. Nagawa ko naman. Ayos naman nung una. Ngunit nung naghuhugas na ako ng kamay, ay biglang may kumatok sa pinto. Sumagot ako agad. May tao po. Ngunit kumatok ito ulit. Sumagot naman ako ulit. Ay, may tao po. Mas malakas na ngayon ang sagot ko. Sa hindi inaasahang pangyayari, ay muli itong kumatok at mas nilakasan pa. Sa inis ko ay basang-basa pa ang kamay ko sa paghuhugas, ay binuksan ko na ang pinto. Walang tao. Agad akong lumabas para tingnan kung sino ang kumatok. Dinaanan ng mga mata ko ang buong work area, ngunit wala talagang tao. Sa isip ko ay baka naman mabilis lang siya talaga kumilos. Naririnig ko ang tawanan at kwentuhan. Lahat sila ay nasa break room na nasa kabilang kwarto. Dito na talaga ako dinapuan ng takot. Nagmadali akong sumunod sa break room at nasa lubong si Jamie. Grace, ayun! Tatawagin pa lang kita. Nagpapansit daw si TL Jam. Kain tayo. Hikayat sa akin ni Jamie. Sige. Jamie, tanong ko lang. Bukod sa akin, may naiwan pa ba sa work area natin kanina? Mahina kong pagtanong kay Jamie. Ay, wala na. Kasi kaming tatlo nila Miko at Rhea ang naiwan dito kanina. Nanghangain kasi ng tanga yung water dispenser dito Nagtulungan pa kami. Tapos nagtawag na bigla si TL. Natatawang sinabi ni Jamie sa akin. Okay. Sagot ko. Lumipas ang araw na iyon na hindi ako panatag.
Natapos ang shift ng 9:00 ng umaga. Bukod sa training, ay nanghina ako sa pagod, kaba at takot. Hindi ko na nakumpirma kung ano ba talaga ang nangyari sa akin sa CR na iyon. Hindi ko na din gustong malaman. Hindi na ako bumalik sa training pagkatapos nun dahil siguradong hindi ako makakapag-focus sa trabaho at takot na takot akong baka masundan pa ang pangyayaring iyon. Kumusta mga katakot? Ako nga pala si Creek. Sana nagustuhan ninyo ang aming kwento. Kung hindi nakakaabala ay paki-click na lang ng like at subscribe button. I-follow nyo na din kami sa Facebook at TikTok. Hanggang sa muli!